mga Kapars Kapawis, it's our day 5 and we're going to eat bayad. Together with me, Tangina. It's our day 5. We're going to Sabtang Island, yes. And together with me, hello, say hi. Yeah. Ayan, parang inulit lang natin. We have that. Dad, ayan. Hola, mama. So, hinihintay natin si Charlene. Good morning, Taray! Napakadalisay. We have Doc Charlene on the house. Pure na pure. It's our day 5 and our last day here in Batanes, guys, Basco. And we're back here in Honesty Coffee Shop, the pride of the people of Batanes. Kaso the last time na nandito tayo, close pa siya. So, dito tayo. Ayan. So, sa Honesty Store, guys, ayun pala yung harap. Dito, oh. Sa gilid lang tayo. Pasok tayo. Uy, may lugaw, oh. May lugaw. Sa tapat. So, walang problema. Ayan. So, sa Honesty Store, like, isusulat mo lang kung ano yung binili mo. Tapos, dito ka magbabayad. Dapat, yung pera is sakto lang. Or depende kung gusto nyo may sobra. Ayan o. Meron silang drop cake. Meron silang mga chichirya dito. So, hindi ka maano kasi may mga presyo na rin nakalagay. Then, the soft drinks, water, meron na rin dito. So, yan. Dalawa naman yung pagbabayaran nyo. Like this one. Tapos, meron din silang donation. And, oh my God. Meron silang mga ano dito. Parang freedom wall. Na makapagsulat ka dito, pasasalamat, anything like that. Meron dito. Ayan. So, yun. Dapat honest ka. Yung number 1. Yun lang. Hindi tayo honest. Hindi, eme. This store is too small for dishonest people. Oh, diba? Sabi ko sa iyo. 5 pesos. Tapos, itong magnet for 60 pesos. So, magkano yun? So, sulat ko dito. Sulat natin. 1 crackling. 35. Tapos, 1 magnet. 60 pesos. So, 5, 6 plus 3, 95. 5 to 40. Oh my God. So, eto na. 90 pesos, guys. Pero 95 siya. Mauna mo na itong 90 pesos. Tapos, 5 pesos naman. Okay. Anong tawag? Ano siya? So, i-try natin itong, ano to? Drop cake. Drop cake. Magkano to? 10. 10 pesos. Eto mga ka-powers, oh. They have the drop cake. Mainit pa siya. Crispy. Wow! Parang siyang... Nakakabusog siya daw. Try mo. Kakakain ko lang. Okay lang yan. Parang siyang cupcake, pancake. Yes, na pabilog, no? Baka drop cake kasi talagang... 10 pesos lang, no? 10. Talagang gano'n na siya. Sulat-sulat Ito ng drinks mo. Ako water lang din ko. Ay, drop cake. Isulat mo drop cake nga. 10 pesos. Ano po? 1 drop cake. 1 water. Smart seed. Magkano yung smart seed? 500. 50. Tapos water. 30. 30 yung pala. Kala nga siyang panty. $30 Smart seed 50. Sulat tayo. Smart seed.
Then, 1 water. Lado. Small. Bayad na naman. So, May kalasa pa siya, hindi lang. Mark C, Oh, may bago tapos water 80 pesos. 80 Malipas pesos. pailim ko ng cake. Ano ba yan? Eto, may 20 pesos pa ako. Ibili ko na lang ng drop cake. Masarap. Parang waffle. Masarap siya. Mas kalasa siya ng waffle. Piling ko kaya drop cake kasi natural na yung butter. Yun lang sa... Masarap. Sobra. Ang lambot sa loob. I-try nyo yung drop na souvenir siya. It's a honesty store din. Dito ka lang. So they have bags, goodies, snacks, meron sila dito. So tapos yung mga tote bags na Batanas, blow your horn. Ayan. So ang ganda dito, no? Sana we practice honesty for the entire country kasi nga makabawas tayo ng manpower at the same time nandun na talaga yung conscience mo to being honest. O, tingnan nyo yan. Ang ganda nito. Ang cute. Oh, I like that. Tapos, may mga QR payment din dito. Tapos, sulat mo lang yung mga ano mo dito. The reference number para makuha din nila. Ang galing. Uy, may QR talaga, oh. Saya. Siguro yung sabi ni Alex sa atin, for 250 pesos, ito yung lunes guys, ito yung pork, salt and lard. Ayan. So nakaano na siya. So masarap to. Lunes. Ayan. Ang sasakyan natin going to Subtown. So marami tayong nakasabay na local at the same time tourist. Patawid ng isla. Kasi it's the first day na pinapayagan na maglaot. So yung boat na yan guys, gamit na gamit sa lahat. Not just for the transportation. Also, na para gamitin to transport goods and other services. Like that. Ayun. So ito yung sasakyan natin. 'Di ba? Sobrang alon. Maalon talaga, pero nung last 2 days, grabe yung alon. Ito, normal na to dito sa Batanes. Ayan. Jacket natin. At the same time, we have the Philippine Coast Guard to check if the boat or the vessel is seaworthy. Tapos yan. Tapos nagsulat na din tayo sa manifest para sa details natin. Para in case na may aberya sa barko, malalaman nila kung sino yung mga sakay. And ito na nga, yung life jacket dapat nakasuot na tayo prior onboarding sa vessel or the boat. Tapos makikita niyo mga kapers-kapoys, look at that. Yung mukha ng boat is designed to withstand sa mga malalaking alon. Kaya iba yung mga mukha ng boat nila. Yung sa harapan is masyado siyang malaki yung niya. Para nga malalakas kasi yung alon dito kasi we are facing the Pacific Ocean. Tapos habagat season pa. So dagdag yun. Yan. So for now, safe travels tayong lahat. Sana makatawid kami ng Subtown. And it's a good thing to experience na ganitong transportation. Kasi nakikita natin difference sa other places that we just visited. Salamat. Diba? That was
yung buo. Hindi man lang, nakabook. Habang Ikaw dun. habang umaandar yung barko, makita nyo man lang. So ako yung na live para yan sa laban ng karapatan ng Batanes, guys. Papunta na tayo ngayon. Ayan o, look at that. Woo! Ang saya. So we just departed here in Batanes, tapos Maalon, di ba? Papunta tayo ngayon sa Sabtang. Sabtang, guys, para for the tour. So saglitan lang to, tapos we are very fortunate na hindi masyadong maalon at walang rough sea, di ba? Tingnan nyo naman. So normal na tong ganitong alon, hindi pa to masyadong maalon talaga. 20 minutes, ano na tayo sa Sabtang. Ayan. From here, kita na natin yung isla. Diba? Ngayon, punuan tayo. Say hi there. Ayan. And Sir Mark. But guys, if you ever happen to visit Batanes, kunin nyo talaga for your partner the Hedgerow Travel and Tours. I can guarantee you, from start to finish, grabe yung service nila. Sobra, hands up. Lalo na Sir Mark kasi may drone siya. He knows how to really doing his craft. So wala kang problema when it comes sa pictures nyo, sa aura moments nyo here in Batanes. At the same time, he will also share with you kasi taga sa ano siya, taga Itbayat, the culture sa drive Sabtang, Batanes. This is the smallest inhabited island here in Batanes, guys, the Sabtang. Tapos, alam nyo ba, approximately 1,800 population lang sila dito. And primarily, living nila dito, source of income is fishing. So, makikita kayo mga fisher boats dyan. Tapos, eto na yung port nila. At nabiyayaan tayo ng magandang panahon. Wala masyadong rough sea. So, hindi tayo ng hilo. So, welcome to Sabtang! Maricar lang. Ay, hello po, Chief. Morning po, yan. So, ang babait dito sa mga Sabtang. Sino kasama ko? Si Charlene. Yan, kasama natin si Charlene, guys. Let's go. Barangay po natin, malayo po. Yung pinakamalayong barangay po dito is 11 kilometers po. Yung pinakamalayo. Barangay Sinangalangan. Kada barangay naman po natin may elementary school po tayo. Pero yung high school dito lang po yan sa may sentro. Anong pangalan ng sentro dito po? Sinakan. Sinaka? Sinakan. And then ito naman po yung Malaklang. Dito sa may barangay Malaklang, sakaling next time gusto nyo mag-overnight dito. May available naman po tayong accommodation dito. Gusto nyo naman ang stone houses, mayroon naman po. And then mga modern type na bahay naman. But since the people from that island and on this island had been exiled for 40 years, that's one of the reasons kung bakit wala nang bumalik doon. Ayan, Vamonos. guys. Vamonos. Sa tapat natin, yun na yung mga natitirang dalawang island ng Batanes na inhabited as Mark said, yun na yun dalawa. Kasi nga, lumipat na rin dito sila sa Sabtang. So, we are here in Anatawu. Sorry if I just, mistakenly pronounce it.
Pero dito guys, unlike dun sa Basco, masyado yung lush yung greens. Dito naman, pa-summer na kasi, yung burol nila, hindi na siya masyadong green. Nag-dried up na. So, ayan. Ay, ano judo? Matutong pahalagahan ang kalikasan, huwag ang taong paulit-ulit kang sinasaktan. Okay. Oh my God. Pumunta pagod na ako. Titingnan nyo, ang Batanes, ano lang, puro mountains lang. Puro landscape lang. May beach sila mga kapors kapawis. Tingnan nyo naman yan. Diba? Dito lang to sa Sabtang. Tapos ito yung famous na ano, look at my back. Yan, yun yung nakaganon. Diba? Mag-picture ka dyan. Pero the beach is beaching. Oh my God! Cravings ko pa naman magtampisaw! Woo! Ang sarap! Ah! Gusto ko! Woo! Ah, ang saya! Ang lamig ng dagat! Dagat, ang sarap maligo. Hindi lang ako nagdala talaga ng ano guys. Pero tingnan niyo naman yan. Oh! Sarap! Woo! Ang dagat! Sobra! Woo! Sarap mga powers. Vidong, tapos may honesty store din sila dito. Pwede kang bumili ng mga merchandise nila. So, nandito na yung mga price list, tapos ilalagay mo lang dito. Tapos nandito din yung traditional na mga sinusuot nila here in Batanes. Nasa Sabtang pa rin tayo guys, kasama natin yung mga tropang kapars kapawis. We have Charlene, Des, and Dan. Say hi. Hi! Hindi pa ako nakain. Pero, hello po. Makeup tutorial muna dito. Ayan guys. So, ang mga traditional houses nila guys dito, papakita ko sa inyo. Sa labas muna ha. So, this is made of stone. This one, made of stone siya. Tapos, ang ginamit nilang pandikit is the limestone. So, kinukuring mo nila into 6 months. Niluluto nila ng 1 week bago nila gamitin. And this is kogol. Sorry kung 20 to 30 years bago palitan. So, very ano siya, matibay. At the same time, yung mga walling ng ano natin, yung sa houses, is around, ilang meters yun, Doc? Yung walling nilang ginagamit? Ha? 1 meter. So, ganun siya kakapal. So, ngayon, ayan, nagsusuot na sila ng traditional. We have Mark, our tour guide. So, ayan.
May mga houses, mga kapars kapawis, dito. May mga nakatira pa. So, nakasarado yan. Grabe. Tingnan nyo naman yan. Eto. Nakasarado yan kasi nga, ginagamit pa nila. So, ito mga powers, we have our model desk. This is so ito you guys, wag nyong wag nyong pag-mix yan ha. So ito pang lalaki to, kanai. Ayan. Taray. O, di pa. Para ko si One Piece. Luffy. Goma! Pupunta na ako at susugod kung sino man ang mang-aangkin ng kapuluan ng Pilipinas. Bansang Pilipinas sa atin lang. Laban! It's made out of abaca fiber or banana fiber. So ngayon kasi may mga nabibili na tayo. So kung napapansin mo, ito is sa likod lang. And the reason is, our back is the most exposed part of our body. Kapag tayo ay nasa bukid, especially when we do wedding or nag-harvest tayo. So syempre, you're sweating a lot, tapos bigla kang naulanan, definitely you get cold, so magkakasakit. Tama yung sabi ko. So dapat, Pangsaka. Sabi mo kahapon, pangsaka. Ano yung nato ginagamit? until now, but few of the Ivatans are using this kind of traditional materials. Kasi may mga nabebenta, nabibili na tayo mga kapote, may paano na sombrero. You need to wait at least like Ito yung sasabing coral mga powers. Look at that. So while waiting for that one, Ayan, corals yan. tama mo naman sa hugis In ng corals, buwan, corals. pag-harvest ng mga Grabe. nito, gagamitin na tayong material, yung mga hugon grass. So sa tayo punta ma? Sa Biatilla. Ano yun? Hello po. Hello po. Good morning. Morning po. Ay, morning po ba? Nakalimutan ko na naman. Diyos, Mama Head. Yes. Dios Mama Hes. Puro thank you na lang. Kaya kasi na lang ako. Thank you. So, tinuruan kaming gumamit ng bahay na bato. So, but try to observe it that all of the back of the houses, it should be facing the north side. Dapat wala po siyang window or doors dahil hangi-amihan ng pinakamalakas na hangin sa atin. Binutasan na lang po yan. Pero ito yung mga original talaga. Wala talaga silang butas. Nakahamba niya. They are made out of fossilized corals. Sa mga corners ng mga bahay namin, karaniwan ito ang ginagamit dati, hindi po kahoy. Kapag kahoy yan, that means to say that that structure was built on the early 1900s. Kapag ganyang fossilized corals pa, nasa mga 1800s pagawa yan. Barangay Hall ng Savidug. Tapos we have also their chapel, the St. Thomas Aquinas Chapel. And we have their basketball court. And dito. Ano yan? Ano po to ate? Bahay? Bahay? Yes po, bahay po siya. Biatire po yung padasalan po ng mga babae na sinuunang. Biat. Padasalan po. Ay, dasalan to. Ang lamig. Ang lamig ng ano dito. Parang school siya. Ayan guys. It used to be dasalan. Nakita pa natin mga ito. Ayan. So ganito yung loob ng bahay na bato. Then ginawa nilang yan. Parang school garden. Ayan, gamit na gamit yung ano nila. Yung basket talaga. Opo, yan po talaga yung paggamit nun sa likod po siya. So nilalagay pala dito yung ano. Nilalagay dito yung pinakatali po. One-stop shop. Mattel Souvenir Store. Ayan. Siya buko. Uy, silang. Thank you. Uy, nandito yung mga snacks. Oh. Ako din kuya po. Gusto nyo mag-wine tasting meron? Ayan, meron sila wine tasting. Meron silang boiled egg. Tapos may kape sila. Uy, ano yan? Kape? Tipo yun. Ati. Ayan. Ay, salamat po. Salamat po. Anong tsa to, ma'am? Thank you ate. Tumuti. Ano yun? Parang pandan. Ito po siya. Yung nasa taas. Pandan po ito ate. Pandan yun.
Malamig po yung buko. It's a fern. Ito yung mga ka-powers. Oh. Ito yun. Tubhuti. Local fern yan. So, parang sinasala lang to ma'am. Hot water tapos sinasala. Malamig po yung buko. Auntie, ang gunpay, baka hunpay. Dito daw kapay mo. Natural. Thank you. Ito. Tapos, nakaano na siya. Flavored. Medyo dito yung 20 kanina. Medyo. Sour cream, Po. 20. Pinaka. Kuha tayo ng isa, try lang natin. Opo, may tissue dyan. Ayan. Ita-try natin mga powers. Pero magla-lunch na tayo eh. Pero for the content, For the experience. yes, for the experience. Kalabasa to ma'am, no? 7:30 in yung mga ka-powers. Maliliit yung mga buko nila. Diba? Samantha viewpoint here in Sabtang, Batanes, guys. Tapos, tirik yung araw. It's already 11 a.m. in the morning. Papuntang lunchtime na. But look at the area. Solo natin yung lugar. Ang weather nila mga kapars dito is humid. Kasi nga habagat season and we are facing Pacific Ocean. So yung hangin, sabayan mo ng init. So it's very humid. So, eto. Maglalakad tayo in the middle of nowhere. Pupuntahan natin yung pinakatuktok mga kapowers. Just for you! Samahan nyo ako. Let's go! Sa likod ko, ang ganda ng beach. At the same time, tanaw mo yung landscape dito guys. Where the sea meets the land. Ang ganda. Alam mo yung mga alon umahampas sa dalampasigan. Grabe. Ang ganda ng lugar. Nakikita ko lang to sa movie eh. Alam mo yung mga Jurassic. Napakaganda. And you have this wild plants, ferns. Diba? Napakaganda mga kapars kapawis. Woo! Look at that. Sobrang ganda. And these are food, yes. We have half chicken guys. And we have liampo. And thanks for the treat. Yung lemonade niya, no? Charlie. My God. So dito tayo magla-lunch. Tapos pagbaba nito guys, beach na rin. Tapos nandito yung Batanes Glamping yan. Nandun. Pero lunch yung pupuntahan natin. Let's go! Kainan natin. Tapos makikita mo na yung overlooking ng beach. Whew. Look at that. Diba? Tapos dito yung sabi ko sa inyo na gilid is the glamping. Batanes Glamping. Ang ganda din ng area nila. Ngayon wala silang guest. Ito yung Batanes Glamping guys. Ayan. That is yours. Stay. Tapos eto beach na to. Tingnan naman yung beach. Ang ganda kasi ng beach nila. From here, hindi siya maalon. Tapos doon na yung alon niya. So, yung space na yan, yun yung paliguan nyo. Ang ganda. Whew!
Ang ganda din ng Sabtang mga kapors sa Sab. Diba? Kaya if you have the chance na mag-travel, huwag nyong i-miss tong Batanes, guys. This is a once in a lifetime destination here in the Philippines. Ilalaban ko to. I've been to many places in the Philippines na ang ganda din, pero kapag sinabi mong Batanes, may special siya sa puso ko. Nandito siya, oh. Grabe. Ang ganda. The first soup is, ano siya? Parang tinola. It's so, it smells good. Try natin. Naisip ko talaga kung sino yung kamukha niya. Sino siya? Hindi ko mawari mga kapars kapawit. Ano siya? Parang siyang sinigang, na nilaga, na... pero masarap siya. Sinampalo. Oo, parang ganon. Masarap. Good.